Ang pagiging handa sa pag-ibig ay wala sa tagal ng panahon. Maaring ito'y nasa karanasang pinagtibay noon upang makapagbigay ng isa pang pagkakataon. Ikaw, kabarangay, paano mo masasabi na handa ka na muling umibig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig sa programa ninyo ngayong araw. Palagi ako nakikinig ng mga kwento sa Barangay Love Stories sa radyo. At kailangan nga lang ay natutunan ko na rin pong mag-Facebook at nalaman ko na pwede rin palang makinig doon ng live. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong tasing. 80 anyos na at isa na rin pong byuda. Taga-Tarlac po ako at nangyari itong kwento ko 10 taon na ang nakakalipas. 30 anyos pa lamang ako noon nang masangkot sa isang aksidente ang asawa at nag-iisang anak ko. Hanggang ngayon, kapag ipinipikit ko ang aking mga mata ay parang bumabalik ako sa nakaraan. Para bang yung sakit kahapon lang nangyari. Kumikirot pa rin, lalo na sa tuwing sasapit ang karawan ng aking mag-ama. Imbis na maghanda ako ng spaghetti, pansit at cake ay tanging 2 puting kandila lang ang inihahanda ko sa altar, kung saan ay nakalagay ang mga larawan nilang dalawa. Taon-taon na ganoon ang ginagawa ko at kahit ngayong 4 na dekada na ang lumipas ay hindi pa rin ako napapagod na gawin yon. Hindi na ako nag-asawa pa, Papa Dudut. Nakontento na lamang ako noon sa pag-aalaga ng mga halaman. Nakabili nga rin ako ng lupa na pinagpatuyuan ko ng apartment na pinapaupahan ko hanggang sa kasalukuyan. 2 duplex house ang ipinagawa ko para parentahan. Doon ako kumukuha ng panggasto sa araw-araw at pang-maintenance ko na rin sa mga gamot ko. Yun ang naisip kong negosyo hindi lang dahil sa pera kundi para na rin may nakakasama ako kahit papaano. Pamilya na rin kasi ang turing ko sa mga tenant. Kalapit naman ang apartment na pinapaupahan ko ang bahay na tinutuluyan ko kaya madalas ko silang nakakausap. Pero bukod sa kanila ay isa rin noon sa naging malapit na sa akin ang kapitbahay kong si Salve. Madalas ay siya pa yung pumupunta dito sa bahay ko para makipagkwentuhan. Kung sa akin lang naman ay okay na ako sa buhay na meron ako. Sadya lang na meron pa rin mga tao na iniisip na hindi ako masaya sa buhay na tinataha ko. Mula noong mamatay ang mag-ama ko ay paulit-ulit akong itinutulak ng mga kakilala ko na maghanap ng asawa para makabuo na ng bagong pamilya. Pero madalas ay ngiti na lamang ang isinasagot ko sa kanila, Papa Dudut. Mula noong nawalang mag-ama ko ay hindi ko na talaga nakikita ang sarili ko na magkakaroon pa ng asawa. Para sa akin kasi walang makakapalit sa kanila dito sa puso ko. Magandang araw. Pwedeng magtanong? Ano ho yun? Magtatanong lang sana ako tungkol dito sa nakapaskil sa gate nyo, tungkol sa paupahang bahay. Meron daw kayong 1-bedroom na apartment? Oo, meron. Sino bang titira? Ako lang. Aba sigurado ka ba mag-isa ka lang? Wala ka bang asawa? Wala. Anak o di kaya apo? Ay, wala at wala. Ganun ba? O siya, sige, pumasok ka muna. Ayun sa dulo yung bakante. 4 lang kasi yung unit na pinauupahan ko. Sakto yung isang bakante sa hinahanap mo. Gusto mo bang makita muna? O sige,
Para habang naglalakad tayo makapag-usap pa tayo. Ano usap yung sinasabi mo? Aba hindi ba natin pag-uusapan kung magkano yung upa? Yung sa kuryente at tubig din. Yun naman pala Halika, sumama ka sa akin at ipapakita ko sa iyo yung bakanting apartment. Magkano ba yung renta? Kung mag-isa ka lang pwede kong ibigay ng 9,000. Di pa kasama yung kuryente o yung tubig doon. May sarili kang kontador. 1 month advance, 1 month deposit. May 1,000 ring deposit para sa kuryente at tubig Bawal mag-alaga ng hayop kasi baka masirang mga halaman ko. Plantita ka pala. Anong plantita? Hindi mo yun alam? Aba saang planeta ka ba galing? Siraulo ka pala kaya nga nagtatanong yung tao. Ikaw naman, di mabiro. Mabilis ka talagang tatanda niyan. Hindi mo na lang kasi sagutin ng diretso yung tinatanong ko. O siya, sige. Sasagutin na. Ang ibig sabihin ng plantita, yung mga babaeng mahilig sa halaman. Pag lalaki naman, plantito. Ayos ba? Sus, daming pautot. Pwede namang sabihin na lang na plant lover. Napakaseryoso mo naman masyado. Gayahin mo ko. Kahit 71 na nakakasabay pa sa mga bagets. Nandito na tayo. Pwede bang tumalikod ka muna? Ha? Bakit naman ako tatalikod? Kukunin ko yung susi. Saan mo naman kukunin? Sa bra ko. Pambihira naman Eto, tatalikod na. Bakit mo naman kasi nilalagay dyan yung susi nitong unit? Kita mo namang matanda na. Inaasahan ko na lagi na may magtatanong tungkol dito sa bakanting apartment. Kaya para di na ako magpabalik-balik sa bahay para kunin yung susi, di dinadala ko na lang palagi. Heto yung tutuluyan mo. May 1 kwarto yan, may sariling CR at may ilang gamit na pwede mo na rin gamitin. Sige, kukunin ko na. Bukas na bukas, lilipat na ako. Ay, yung deposito mo, kailangan muna yon. Ikaw talaga. Hindi ko naman kakalimutan yun. Pero bukas ko na ibibigay pagbalik ko rito. Ay naku, bahala ka na nga. Basta iabot mo sa akin bukas bago mo ipasok ang mga gamit mo rito Karamihan nga talaga sa mga landlady, masusungit. Alam mo, kung hindi ka lang tenant dito, kanina pa kita pinaalis. Sungit talaga. O siya, babalik na lang ako bukas. Pero bago ako umalis, gusto ko munang magpasalamat at magpakilala na rin. Pablo nga pala. Tsaka, nice meeting you, Miss Beautiful. Kaya tanda-tanda na gumaganyan ka pa. Tsaka may pangalan ako Tasing. Tasing lang itawag mo sa akin. Okay, kung yan ang gusto mo, Tasing. O sige, alis na ako. Sa ganoong paraan na nga kami nagkakilala ni Pablo Papadudut. Tulad ng sabi niya ay 61 anyos na siya at tulad ko ay mag-isa na lamang sa buhay. Medyo naiinis nga ako sa kanya noon dahil sa edad niya ay parang teenager pa siya kung magsalita at kumilos. Masyado ring madaldal kahit na unang beses pa lamang naming nagkakilala. Nang makaalis noon si Pablo ay agad naman akong inusisa ng kapitbahay at madalas kong kakwentuhan na si Salve. Nakita niya raw kasi yung pagpasok ni Pablo sa loob ng bakuran ko kaya tinanong niya kung isa raw ba ito sa mga magiging tenant ko. At nang kumpirmahin ko yon ay parang batang nanukso si Salve. Ang sabi niya ay bagay daw kami ni Pablo kaya makipagkilala na raw ako ng mabuti at wag na itong pakawalan pa. Umabot pa yung kwentuhan namin sa pagpapaalala niya sa akin kung gaano kasayang magkaroon ng kasama sa buhay. Matapos yung pag-uusap namin ni Salve kahit papaano ay namiss ko rin yung pakiramdam nang may kausap sa hapagkainan mula agahan hanggang hapunan. Pati na rin yung pakikipagkwentuhan ko habang nanonood ng teleserye o di kaya ay ng balita. Nasanay na kasi ako sa panonood ng 24 oras bago matulog tuwing gabi at kapag matutulog na. Hindi ko rin maiwasang mamiss yung pakiramdam na may kayakap at panatag ang kalooban na hindi ako nag-iisa sa pagising kinabukasan. Batid kong saglit ko lamang nakasama ang mag-ama ko.
Pero lahat ng masasayang alaala namin noong bilang isang pamilya ay tumatak na sa puso ko. Kaya tuwing nakakaisip ako noon na mas masaya siguro kung meron pa akong nakakasama, ay isinisiksik ko sa isipan ko na ayos na ako. Nakontento na ako. Pero sadyang may dumarating na tao sa buhay ko para guluhin ang isipan ko. Papa Dudut. Eto na nga pala yung deposito ko sa renta, tsaka sa tubig at kuryente. Ay, salamat. Sige, pwede mo nang ipasok ang mga gamit mo dyan. Siya nga pala, nakalimutan kong itanong. Mag-isa ka lang din ba dyan sa bahay mo? At bakit mo naman inaalam? Nako, kung may bala ka man loob, wala ka makukuha. Mas matanda pa sa iyo mga gamit ko ron. Ultimo telebisyon, hindi pa ako bumibili ng bago. To naman, dami agad sinabi. Tinanong ko lang kasi mukhang wala ka nga talagang kasama. Baka lang naiinip ka minsan, pwede naman akong kakwentuhan. Bakit naman ako makikipagkwentuhan sa iyo? Para mas makilala natin yung isa't isa. Hindi ko kailangan ng kakwentuhan. Suplada, ganyan na ganyan yung tipo ko sa babae. Yun bang masarap galitin araw-araw? Ay, tumigil ka nga dyan sa pinagsasasabi mo. Kinikilabutan ako sa iyo. Masyado ka nang matanda para sa ganyan. Di mo ba alam yun? Hanggat nakakalakad pa ako, pwedeng-pwede pa, Miss Beautiful. Pwede pa. Yung karutan mo, ibagay mo sa edad mo. Ang nega mo naman. Anong nega? Ikaw, kung ano-ano mga sinasabi mo na hindi ko naman naiintindihan, kahapon ka pa ha? Sabi ko nga sa'yo, kaya ko pang makipagsabayan sa mga bagets. Mga kasama ko nga sa dati kong tinitiran, mga teenager pa. Nako, mukhang marami akong maituturo sa'yo. Hindi naman ako nagpapaturo, no? Hindi ko lang talaga alam kung ano yung nega-nega na yan. Ibig sabihin lang nun, negative ka mag-isip. Huwag ganun. Tatanda ka kaagad, sige ka. Matanda na ako. Ano pa itatanda ko? Talaga? Matanda ka na? Mukha ngang 25 ka pa lang dyan sa suot mong bestida Bulaklakin. Ay naku, tigilan mo na ako sa mga salita mong ganyan. Mabuti pa mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Teka, sandali. Pwede bang magkape muna tayo? Wala akong oras lumabas para magkape. Marami pa akong aasikasuhin. Abay, sino bang nagsabi sa'yo na lalabas tayo? Diyan na lang tayo sa bahay mo. Doon mo na lang ako ipagtimpla ng kape habang pinag-uusapan natin yung mga patakaran natin dito. Di ka lang pala madaldal. Makapal ka rin. Grabe ka naman. Para kape lang, makapal na agad. Huwag kang mag-alala. Sa susunod ililibre kita. At sa labas na talaga yon ha. Kahit sa loob pa yan o sa labas, di ako sasama sa'yo, no? Magtimpla ka ng sarili mong kape. Sige na naman Di pa kasi ako nag-aalmusal. Hindi ko na problema yun. Hindi naman kita asawa. Sinasabi ko talaga sa'yo, mabilis kang tatanda dyan sa pagsusungit mo. Kung gusto mo magkape, doon sa bahay malapit sa kanto. May lamay doon. Libre kape at biskwit pa. Hindi na. Ayos na ako rito. Nawawala yung gutom ko pag nakikita kita Kung ano-ano pa sinasabi mo dyan. Diyan ka na nga. Sungit! Papa Dudut, kung hindi ko lang noon kailangan ng tenant ay hindi ko na sana haharapin pa si Pablo. Mukha pa lang kasi niya ay naiirita na ako. Tuwing nakikita niya ako sa labas ng bahay ay lagi pa siyang nakakindat sa akin na para bang matagal na kaming magkakilala. Ni hindi ko noon alam kung paano ko siya iiwasan. Gayong kalapit lang ng apartment yung bahay na tinutuluyan ko. Hindi ko rin kasi makalimutan yung ginawa niyang paghalik sa kamay ko nang batiin niya ako habang nagwawalis. Akala ko kasi noon ay may ibibigay siya kaya hiningi niya ang kamay ko. Hindi ko talaga siya maintindihan ng panahon na yon. Minsan may pagka-bagets kung umasta. Minsan naman yung mga kilos niya ay parang lumang tao sa panahon pa ni Dr. Jose Rizal.
Hanggang sa hindi lang isang beses ginawa ni Pablo yung paghalik-halik sa kamay ko na lagi ko rin namang pinupunasan ng suot kong bestida. Sa kulit na yon ni Pablo ay napaisip tuloy ako kung tama ba na patirahin ko siya sa apartment ko ng mga panahong yon. Pakiramdam ko kasi bigla na lamang nagulo yung dating tahimik kong mundo dahil sa pagdating niya sa buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung ano yung ipinakitang ugali ni Pablo nung una kaming magkakilala ay ganon pa rin siya nang tumagal-tagal na ang pangungupahan niya. At habang tumatagal ay mas lalo ring lumalala ang pagkairita ko sa kanya. Kung makaasta kasi siya noon ay talo pa niya yung mga malalapit kong kaibigan. May mga araw na bigla na lamang siyang kakatok sa bahay ko para abutan ako ng niluto niyang pagkain. Aminin ko nung una ay ibinibigay ko lang sa mga pag-alagalang aso ang mga pagkain mula sa kanya, sa takot na baka may gayuma ang mga yon. Minsan naman ay sinasamantala niya yung paghahatid ng ulam para makisabay sa akin tuwing kumakain ako. Gustuhin ko mang tumanggi pero nauuna pa siyang pumwesto sa hapagkainan ko sa bahay. Sinubukan ko na rin na hindi siya pagbuksan tuwing kumakatok siya pero pag hindi ko naman siya pinagbubuksan ay hindi rin siya hihinto sa pagkatok na alam kong nakakagambala na sa ibang tenants. Wala tuloy akong magawa kundi ang pagbuksan siya at hayaang makikain sa bahay ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Meron pa nga mga araw na habang naghahardin ako ay bigla na lamang siyang susulpot at may dala-dala pang pandilig. Naiinip daw siya at gustong tumulong sa akin. Pero sa huli ay may mga halaman ako na nasira dahil mainit masyado ang palad niya pagdating sa pagtatanim. Mula nga nang mangyari yon ay hindi na siya umulit pa. Marahil ay tinabla na rin siya ng hiya noon. Pero yung mga pagkatok-katok niya sa bahay para makisabay kumain ay palagi pa rin niyang ginagawa. Hanggang sa masanay na lamang ako, Papa Dudut. Sayang naman tong tinola na niluto mo, halos di ko nagalaw. Maganda yan. Tumawa ka lang ng tumawa para bumata ka pa. Bumata pa ako? Ha? Ibig kong sabihin bumata pa lalo. Nako, tanggap ko ng edad ko, no? Di mo na kailangan pagaanin ng loob ko. Pareho lang naman tayo na tanggap na yung edad. Mabuti nga't umabot tayo sa ganito di ba? Tama, yung iba dyan, 60 pa lang himlay na. Kaya nga dapat, sulitin pa natin yung mga natitirang taon ng buhay natin. Hindi natin dapat inaaksaya yung bawat sandali. Yun bang marami pa tayo na ibang pwedeng gawin? Gaya ng ngumiti at tumawa hanggang di na kaya ng tiyan? At makipag-date. Ha? Makipag-date, sabi ko. To naman, parang nabingi agad nung narinig yon. Sobrang tagal na ba nung huli mong narinig yan? Parang di na kasi tanggap ng sistema mo. Hindi naman sa ganon. Di ko lang maintindihan kung bakit naisip mo na pwede ka pang makipag-date sa edad mong yan. Bakit naman hindi? Kasi nga matanda ka na. Sus, porke ba may edad na bawal nang makipag-date? Tao pa rin naman ako Tayo, hanggat humihinga pa, nakakaramdam pa rin tong puso natin. Kaya pwede pa. Ang bawal kapag namilit ng ide-date. Yung tipong tututukan mo na ng balisong para lang samahan ka. Ikaw talaga, kung ano-ano yung naiisip mo. Pero, hindi ba nakakahiya yun? Sa edad mong yan, dapat nasa bahay ka na lang, hindi na nakikipag-date. Naku, pag narinig ng asawa mo yung mga sinasabi mo, yari ka doon. Wala akong asawa. Paanong wala?
Sasabihin ko sa'yo pag pumayag ka. Pumayag saan? Pumayag na makipag-date sa akin. Ayang ka na naman, parang wala ka yatang naintindihan sa mga sinabi ko kanina. Ikaw rin naman eh. Parang wala ka rin naintindihan sa mga sinabi ko. Dapat gawin natin kung ano yung makakapagpasaya sa atin. Kahit ano pa yung maging edad natin. May asawa ako. Wala ka ng asawa. Patay na siya kaya wag ka nang magpalusot dyan. Paano mo nalaman? Hindi ka naman siguro maglalagay ng picture ng asawa mo sa altar na may kandila kung buhay pa siya, hindi ba? Pero may asawa pa rin ako. Pero matagal na siyang wala sa mundo. Teka, paano mo nalaman? Kasi bata pa siya dun sa picture. Pero ikaw… Pero ako matanda na, ganun ba? Oh, huwag kang magalit. Akala ko ba tanggap mo ng matanda ka na? Ay, ewan ko sa'yo. Bilisan mo na dyan sa kinakain mo, marami pa akong gagawin. Eh di, kailan na ang date natin yan? Hoy, anong date? Di naman ako pumayag ah. O siya, sunduin na lang kita sa Sabado ng gabi ha. Mauna na ako para makapag-beauty rest ka pa. Hoy, Sa Sabado ha. Huwag mong kakalimutan. Napailing na lamang ako nang umalis si Pablo na punong-puno ng pag-asa na sisipot ako sa date na gusto niyang mangyari. Kakaiba rin talaga yung si Pablo, Papa Dudut. Noon lang kasi ako nakakilala ng ganong klase ng tao. Matapos kong iligpit ang mga pinagkainan namin ay pumasok na rin ako noon sa kwarto ko para simulan ang paglilinis. Inuna ko yung aparador na medyo inaalikabok na. At habang naglilinis nga ako noon ay biglang yung photo album namin ng asawa ko ay nakita ko. Nang buklatin ko yon at nakita ang mga kuwang larawan noong kasal namin ay parang nanariwa sa akin ang lahat. Namuo ang lahat ng mga luha ko sa aking mga mata. Matagal-tagal na rin kasi noong huli kong tignan ang album na yon, Papa Dudut. Pero yung sakit na nararamdaman ko ng unang beses ko yung binuklat ay wala pa ring pinagkaiba nang muli ko yung makita. Nang isara ko yung album at humiga na lamang sa kama habang umiiyak. Saka ko lang napagtanto na hindi nga pala talaga madali para sa akin na mag-asawa ulit dahil iisang lalaki pa rin ang laman ng puso't isipan ko ng panahon na yon. Gabi ng Sabado nakahiga na ako at patulog na. Nang biglang kumatok si Pablo sa pinto. Nagkataon na malapit ang pinto ng tinitirhan ko sa bintana ng kwarto ko at aaminin kong naaalibadbaran ako sa mga sumunod na nangyari, Papa Dudut. Tao po! Tasing! Nandito na ako! Ano ba yung Pablo na yan? Talagang seryoso sa date na yun eh. Oras na ng pagtulog. Miss Beautiful! Nandito na ako! Ang kulit-kulit talaga ng matandang yun. Tasing! Lumabas ka na dyan! Napapaligiran ko na ang buong bahay mo! Kapag hindi ka lumabas dyan, di ko babayaran upa ko sa susunod na buwan! At nagawa pang mag-eskandalo, nakakahiya. Malamang gising ng mga tenant ko nito. Tasing! Yoo! Alam ko, gising ka pa! Sabado ngayon! Huwag kang ulyanin! Date natin ngayon! At malamang pati mga kapitbahay ko gising na rin. Humanda kang lalaki ka. Tasing! Hoy Pablo! Kahit engkanto magigising sa pagsigaw mo, magtigil ka nga dyan, nakakahiya ka. Di ka kasi sumasagot eh, kaya sumigaw na ako. Tsaka di ako titigil hanggat di ka lumalabas para to pa rin yung date na ipinangako mo. Nahihibang ka na pa, hindi ako pumayag. Hindi ba? Wala ka naman magagawa. Nandito na ako. Nakaistorbo na ako eh. Bakit di ka pa mag-ayos? Sama ka na sa date natin. May picnic basket na ako rito oh. Ayoko, manigas ka dyan. Pag hindi ka talaga lumabas dyan, hindi lang ako sisigaw. Haharanahin pa kita. Buisit ka. Ayaw mo talaga? O sige, sisimulan ko na Oo siya, sige na. Lalabas na ako. Basta tumahimik ka na dyan. Nakakabulahaw ka na sa mga tenant ko.
Di ka na nahiyang kulubot ka. Ay, aba, hindi pa nga pala ako nakakapagbihis. Magbihis ka tsaka magpaganda ha. Ba't obligado pa ako mag-ayos para sa'yo? Ha? Teka nga. Magandang gabi, Miss Beautiful. Walang maganda sa gabi, sirang-sira na dahil sa'yo. Ikaw naman kasi. Kung tumupad ka lang sana kaagad sa date natin, edi sana hindi na ako nag-iingay dito. Teka, iyan na ba ang suot mo? Di ka na talaga magpapalit? Bakit? Aangal ka pa? Sungit? Kasi naman, lugi ako. Umeport pa ako magbihis. Tingnan mong forma ko. Oh, mas pumogi ako, hindi ba? Hoy, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Sige na nga. Payag na ako kahit nakapantulog ka pa. Maganda ka pa rin naman eh. Pero para bagay tayo, magpapalit din ako ng pantulog. Sandali lang ha, dito ka lang. Kahit wag ka na rin bumalik. Papadudot na tuloy nga yung date namin na gustong mangyari ni Pablo. Una niya akong dinala sa Maria Clara Town Plaza. Yung picnic basket na dala niya noon ay may lamang hopya, termos na may lamang mainit na tsokolate at mga hiniwang mansanas at saging. Humana pa siya noon ng mapupwestuhan namin bago niya inilatag yung kumot na dala niya. Kumain kami at nagkwentuhan tungkol sa kung ano-ano lang. Likas kasing mapagbiro si Pablo kaya kahit simpleng usapan lang ay humahaba talaga namang nakakatanggal inip ng oras na yon. Nung una ay panay pa ang tingin ko sa relo sa paligid kung may kakilala ba ako na nakakakita sa amin. Aminado naman ako na nahihiya ako na may makakita sa akin na may kadate pang lalaki sa edad kong yon. Ayokong masabihan na kung kailan matanda na ako ay saka ko pa naisipang makipag-date. Pero nang lumalim na ang usapan namin ay nakalimutan ko na ang oras at nawala na rin ako ng pakialam sa paligid ng mga sandaling yon. Habang nag-uusap kaming dalawa ay para bang matagal na kaming magkakilala. Tila nagkakaroon ng sinasabi nilang magical moment. Nang mga oras na yon dahil nawala yung mga agam-agam ko habang kausap ko si Pablo. Hindi ko rin naisip na pansamantala lamang yon. Nawala na rin po papadudot yung inis na nararamdaman ko sa kanya tuwing nangungulit siya at nauwi na lamang sa sunod-sunod na pagtawa sa mga biro niya. Aaminin ko na matapos ang ilang taon na mag-isa lamang ako at tanging mga alagang halaman na lamang ang nagpapasaya sa akin, ay muli kong naranasan na maging masaya dahil sa isang tao. At yun nga ay dahil kay Pablo Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos ang paglabas namin yun ni Pablo ay madalas ko na siyang nakakasama ng panahon na yon, Papadudot. Ang pagpunta niya sa bahay para makisalo sa pagkain ko ay naging araw-araw na. Yung tipong kahit simpleng putahe lamang yung pinagsasaluhan namin ay solve na kami. Kung tutuusin nga ay mas lamang pa yung kwentuhan namin kesa sa oras na kumakain kami. Hanggang sa nasanay na ako sa kanyang presensya, Papadudot. Walang araw na nakasama ko siya na hindi niya ako napapangiti at napapatawa. Masaya siyang kasama. Hindi nawala yung pagiging makulit niya at marahil ay yun din ang nagustuhan ng mga babaeng nakarelasyon niya noong binata pa siya. Habang magkasama kami kahit papaano yung unti-unting lumiliit yung butas ng pangungulila sa puso ko. Hindi ko na rin masyadong nararamdaman yung sakit na dulot ng pagkawala ng mag-ama ko dahil sa kanya. Malaking bagay na napapatawan niya ako, kahit sa ganong paraan man lang ay unti-unting naghihilom yung sugat sa puso ko. Marami nang nalaman sa akin si Pablo, Papadudot. Naikwento ko na sa kanyang dahilan ng pagkamatay ng mag-ama ko at ang dahilan ko kung bakit mas pinili ko na lamang na mag-isa.
Nauunawaan naman niya yung kagustuhan kong maging mag-isa na lamang sa buhay pero naroon pa rin yung pangungulit niya na sumubok pa ulit ako na magmahal. Marami na rin akong nalaman sa kanya tulad ng tungkol sa dati niyang asawa na noon niya lamang din ay kwento sa akin. Hindi naman kasi siya nagkwekwento at katunayan nga ay parang iniiwasan pa niyang mapag-usapan yon noon. Madalas niyang dinadaan sa biro yung usapan para hindi mabanggit ang tungkol sa asawa niya. Nalaman ko rin naman yung dahilan niya, Papa Dudut. Dami ko nang nakwento sa'yo. Ikaw naman, yung asawa mo. Ano ba talagang nangyari sa kanya? Yung asawa ko? Kailangan ba talaga nating pag-usapan yun? Oo naman. Naikwento ko na nga yung sa amin ng asawa ko eh. Yung asawa ko, si Osang, sumama dun sa best friend ko. Bata pa lang kami, magkaibigan na kaming 3. Tapos yun, pareho naming niligawan si Osang. Pero ako yung sinagot. Ano naman ang naging reaksyon ng best friend mo? Ayun, parang sumama nga yung loob eh. Lumuwas ng Maynila at doon na rin nag-asawa. Nung namatay asawa niya, umuwi dito sa Tarlac. Tapos nagkita-kita na kami. Yun, nagkagustuhan sila. Dati naman kras-kras lang yun. Di ko naman inaasahan na posible pa palang lumalim yun lalo na't medyo nagkakaedad na rin kami noon. Ano namang ginawa mo? Siyempre di ko na ipinaglaban. Nagmamahalan na sila eh. Tsaka kung pipilitin ko siyang bumalik sa akin, di na rin uubre yung pagsasama namin. Nagmahal na siya ng iba. Ibig sabihin, kung mahal niya pa rin ako, di na buo yun. Ang sakit din pala nung nangyari sa'yo. Masakit, oo. Pero wala nga namang ipilit ko pa sarili ko. Di nagmukha pa akong nanlilimos ng pagmamahal nun. Sa pogi kong to. Ay nako, hindi na talaga mawawala sa'yo yung mga kabulastugan mo na yan. Masanay ka na sa akin. Pero parang masyadong mabilis yung pangyayari. Noon pa lang, alam ko nang di naman ako ganun kamahal ni Osang. Dama ko yun, syempre. Pero nagpanggap lang ako na hindi. At sa buong pagsasama namin, walang araw na di niya nabanggit yung best friend ko. Kaya nung umamin na sila, di na ako nagulat. Pero nasaktan pa rin ako kahit inaasahan ko na yun. Nasa na sila ngayon? Dun sa bahay namin. Dun ko na sila pinatira. Ako na lang yung lumayo. Yung mga anak nyo, paano naman sila? Yun nga pala. Umiwas lang ako sa tanong mo na yon nung unang dating ko rito. Pero may anak kami. 2. Nung una, ayaw nila na maghiwalay kami ng nanay nila kasi masyado na nga raw matanda. Kung kailan nagkaedad na, saka pa raw naging ganito. Pero natanggap din naman nila. Kaya ba napadpad ka rito? Kasi doon na sila nakatira sa bahay nyo? Nung 4 na taon na kaming hiwalay, nakitira muna ako sa bunso kong anak. Pero ako na lang din yung nahiya kasi parang pabigat pa ako ron eh. Siyempre, di pa naman ganun kalaki yung kinikita nilang mag-asawa. Buti na lang may naipon pa ako galing sa pensyon ko. Ay teka, ano nang ang trabaho mo dati? Isa akong retiradong pulis. Hindi halata. Sa kulit mong yan? Seryoso rin naman ako pagdating sa trabaho. Kahit nga wala sa trabaho, napakaseryoso ko pa rin. Pero lahat naman ng tao may tinatagong kulit. Di ko naman akalain na sa'yo ko pala ulit mailalabas to. Ulit? Kanino ka pa ba nang ulit dati? Siyempre, sa mga apo ko. Kaya nga sabi ko sa'yo, kaya ko pang makipagsabayan sa mga bagets. Abay, ilang taon din akong napapaligiran ng mga bata. Kung ganun pala, matagal na rin kayong hiwalay ng asawa mo. Oo, kaya nga ngayon, handa na akong magmahal ulit. Sus, yang ka na naman. Matanda ka na. Ayan ka na naman sa edad na yan.
Walang kinalaman dito yung edad natin. Kaya pwede ba? Karapatan nating gawin yung mga gusto natin at hanapin yung saya kahit punong-puno na tayo ng mga uban. Ay nako, sige, bahala ka. Magmahal ka ulit kung yan ang gusto mo. Magpapaalam sana ako sa'yo eh. Para saan? Magpapaalam ako na mahalin ka. Mahal na kasi kita, Tasing. Sa sinabing yon ni Pablo ay para akong naputulan ng dila papadudot. Hindi ko alam yung isasagot ko sa kanya. Nagsalita pa siya ulit pagkatapos noon at tinanong kung pwede ba siyang manligaw sa akin. Paulit-ulit din niyang sinasabi sa akin na hindi basihan ang edad pagdating sa kagustuhan nating maging masaya at sana raw ay buksan ko na ulit yung puso ko dahil oras na para may pumasok ulit na bagong pag-ibig dito. Sa dami ng sinabi niya noon ay halos makumbinsin na niya ako. Sa totoo lang kasi sa mga nakalipas na nagkakausap kami ay nagugustuhan ko na rin ang presensya niya sa buhay ko. Parang biglang lumiwanag yung dati ay madilim kong mundo. Parang kailan lang ay napakatahimik ng buhay ko. Pero noong makilala ko siya ay biglang nagkaroon ng ingay na puno yun ng tawanan kahit kaming dalawa lamang ang magkausap. Ngunit hindi ko rin maiwasang mag-isip kung sapat na bang dahilan ang mga nangyari para muli kong buksan ang puso ko, papadudot. Sabi ko sa kanya noon ay bigyan niya ako ng 1 linggo para mag-isip. Sa sinabi ko ay parang nabuhayan na nga siya ng loob. Samantalang ako ang dating gabi na mapayapa ay biglang nabalot ng maraming katanungan. Nang sandaling yon ay muli kong binuksan yung photo album namin ng asawa ko. Noon ay takot na takot akong buklatin yon dahil nananariwa pa rin ang sakit. Pero nang mga oras na yon ay hindi ko alam kung bakit parang ang gaan na lamang na balikan ang mga lumang larawan namin ng asawa ko. Hindi na mabigat, hindi na masakit. Habang binubuklat ko yon ay umuusal ako ng dalangin para sa asawa ko. Bago matapos ang huling pahina ng album na yon ay napapikit ako at napangiti. Sinarado ko na ang photo album at sa pagkakataong yon ay alam ko na ang dapat kong isagot kay Pablo. Handa na akong sabihin sa kanya, papadudot. Oh, Tasing, ikaw naman yung naligaw dito sa apartment ko. Tuloy ka. Salamat. Upo ka muna. May gusto ka ba? Kape, tubig? Wag na. May gusto lang kasi akong sabihin sa'yo. Ano yun? Nakapagdesisyon na ako. Teka, bago mo sabihin sa akin yan, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Edi sabihin mo na. Kasi gusto kong malaman mo na mula nung nakilala kita, naramdaman ko na kaya ko nang magmahal ulit. Gusto kitang mahalin. Gusto ko nang magtiwala ulit sa pag-ibig. Pablo. Akala ko forever na yung relasyon ko sa dati kong asawa. Kasi nga umabot kami ng 45 years. Pero natapos pa rin. Kaya naniniwala ako na wala sa kanya yung forever ko. Sa tingin ko, sa'yo talaga. Pablo, aaminin ko, nitong mga nakaraan, napasaya mo na ako. Sobra. At ikaw lang yung nakagawa nun sa akin mula nung nawala yung asawa ko. Ikaw rin. Napasaya mo ko ng sobra. Tama yung sinabi mo sa akin na wala sa edad yung pagiging masaya. Na hindi pa huli ang lahat para sa atin kahit na ubanin na tayo. Sa dami ng mga nagsabi sa akin noon, sa'yo lang ako naniwala. Sa'yo lang ako nagtiwala.
Salamat. Kaya ang desisyon ko, hindi. Hindi na ako magmamahal pang muli, Pablo. Ha? Akala ko ba? Akala ko rin eh. Kasi napapasaya mo ko. Pero hindi talaga pwede. Pero bakit? Iniisip mo pa rin ba yung sasabihin ng ibang tao? Hindi. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Noon ko pa natutunan na hindi pakinggan ang mga opinyon nila sa buhay ko. Bakit ganun? Akala ko talaga. Ay, Dati, takot ako na buksan yung photo album namin ng asawa ko kasi sobrang lungkot yung nararamdaman ko tuwing nakikita ko yung mga picture naming dalawa. Pero kagabi, nung binuksan ko yon, wala na yung sakit. Kasi sa wakas, tanggap ko na eh. tanggap mo naman na pala eh. Bakit di mo pa rin ako magawang pagbigyan? Hindi porke tanggap ko nang wala na sila, pagbibigyan na kita. Magkaiba yun. Oo, napasaya mo ako pero hindi ko ramdam na mahal na nga kita. Siguro mahal kita pero bilang kaibigan lang. Alam ko sa sarili ko na buong buhay ko, minsan lang ako umibig ng totoo. At yun sa asawa ko lang. Bakit di mo ako subukan? Pwede mo namang pag-aralan na mahalin din ako. Kaya kong maghintay. Pasensya ka na pero hindi na magbabago yung desisyon ko. Ang totoo, matagal ko ng desisyon to. Mas naging maliwanag lang ngayon. Wala na ba talagang paraan para maging handa ka ulit magmahal? Kapag kontento na ang isang tao, wala nang makakabali nun, Pablo. Pero gusto kitang pasalamatan dahil muli kong naranasan yung kung paano maging masaya. At magiging masaya ako kung magiging kaibigan kita. Papadudod sinubukan pa rin akong ligawan ni Pablo pero paulit-ulit ko siyang tinanggihan at pinapaunawa na hindi ako ang babaeng para sa kanya. Dahil nakalaan na ako sa iba at yon ay sa asawa ko. Sa una ay nagkailangan kaming pareho at namiss ko ang pagkatok-katok niya sa bahay tuwing tanghali para makisabay sa pagkain pero nauunawaan ko rin naman siya. Bumalik ako sa dati kong ginagawa mula sa pagiging landlady hanggang sa pag-aalaga ng mga halaman. Lumipas ang ilang buwan at muli ko namang narinig ang pagkatok ni Pablo sa bahay at may dala pa siyang tinola. Hindi na namin muling pinag-usapan ang mga nangyari. Yung pagkatok at pagpasok niyang muli sa bahay ko ay senyales na tanggap namin na hanggang doon lamang kami. Landlady niya ako, tenant ko siya, kasabay ko siya sa pananghalian, kakwentuhan, kaibigan at baka nga yun lamang kaming dalawa. Hanggang magkaibigan lamang. Malaki ang pasasalamat ko kay Pablo dahil maraming bagay na naging malinaw sa akin mula noong dumating siya. At dahil sa kanya ay hindi na ako takot na buklatin muli ang mga ala-ala namin ng mag-ama ko. Laking pasalamat ko talaga na pumasok siya sa buhay ko at nadagdagan ako ng isa pang kaibigan. Yun yata ang forever namin. Forever na magkaibigan. Magkaibigan pa rin kami ni Pablo hanggang sa ngayon at sa pagkakataong ito ay mas nauunawaan na namin ang isa't isa. Masaya na kami at kontento na sa pagiging magkaibigan lamang. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sa inyo at sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clarita. Isa sa mga loyal listeners mo sa radio version at subscriber ng iyong Papa Dudut YouTube channel. Papa Dudut, ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay tungkol sa buhay ko na masasabing walang kaswerte-swerte pagdating sa pag-ibig. Una ko nakilala at minahal si Nando at nagkaroon kami ng 2 anak. Papa Dudut, akala ko ay magiging masaya ako sa piling niya pero nagkamali ako dahil simula nang magkaanak ako ay nagbago na ang ugali ni Nando. Naging irresponsable at batugan ang asawa ko. Oh, kumakain na naman kayo. Bakit hindi niyo ako ginising?
Kayo, Totoy, Jing, kahit kailan talaga mga patay gutom kayo. Teka, nasa na yung pagkain ko? Clarita, yung pagkain ko, nasa na? Demand sa akin ni Nando na ang trabaho lang ay kumain at matulog noong panahong yon. Wala kang pagkain, matapang kong sabi sa kanya. Anong sabi mo? Wala akong pagkain? Hindi naman pwede yan. Akin na yung pagkain ko. Halos ipagsigawan niya yon sa akin. Kung gusto mong kumain pues magbanat ka ng buto mo. Magtrabaho ka. Ngayon kung ayaw mo namang magtrabaho at mas gusto mong maglasing lang at humilata sa bahay buong magdamag, edi mamatay ka dyan sa gutom. Banat ko naman sa kanya. At dahil sa wala siyang makain, inagaw niya ang pagkain inihain ko sa aking mga anak. Siyempre pumalag naman ang aking mga anak at umiyak. Ano ba, Nando? Ibalik mo nga yung mga pagkain sa anak mo? Pagkain nila yan, saway ko sa magaling kong asawa. Anong pagkain? Akin na to ngayon. Pagmamalaki pa niya habang nilalantakan ang pagkain inagaw niya. Sobrang disappointed ako noon sa aking nakita sa asawa ko. Anong klase kang tatay ha? Pati pagkain ng mga anak mo inaagaw mo pa sa kanila. Hindi mo ako pinaganda ng pagkain Nagugutom na ako. Pinalabas pa niya ako ang may kasalanan. Itay, huwag niyo naman pong ubusin yung pagkain ko, Itay. Umiiyak na wika ni Totoy habang sinusubukang kunin ang kanyang pagkain. Pero sinampa lamang siya ng malakas ni Nando. Ikaw, Nando, abusado ka na Bakit mo sinampal ang anak mo ha? Naibulanas ko noon sa sobrang galit. Marami pang kakainin niyang batang yan. At saka Clarita, mga anak ko lang sila. Mas importante ako kesa sa kanila. Tahasan pa niyang sinabi yon sa akin. Nasaan ang kahihiyan mo ha, Nando? Wala kang ginagawa dito sa bahay. Ayaw mong magtrabaho. Kahit yung mga gawaing bahay hindi mo ginagawa. Nakahilata ka lang buong magdamag. Bakit ganyan ka, Nando? Ang laki-laki ng katawan mo pero ang tamad-tamad mo. Galit na sumbat ko sa kanya. Ikaw, Clarita, manahimik ka. Kapag ako napikon sa iyo, naputo lang sinasabi niya nang maghamon na rin ako. Ano? Anong gagawin mo sa akin? Sasaktan mo ako? Sige, saktan mo ako sa harapan ng mga anak mo. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka kawalang hiyang ama at kung gaano ka kasuba sa pagkain. Nanggagalaiti naman sa galit noon si Nando. Hindi ka ba talaga titigil ha? Alam mo, Clarita, piko na talaga ako sa iyo. Ako rin, Nando. Matagal na rin akong piko na sa iyo. Alam mo, pinagsisisihan ko yung araw na nakilala kita. Kung nalaman ko lang kagad na ganyan ang ugali mong batugan ka, hindi ako sasama sa iyo. Nando, mahiya ka naman sa balat mo. Ikaw ang haligi ng tahanan pero anong ginagawa mo? Simula nung magkaanak tayo wala kang ginawa para umasenso ang buhay natin. Mahilig ka lang umasa at heto naman ako kinukonsinti kita sa katamaran mo. Ayan tuloy ang naging resulta, mas naging karapal ka pa. Yon ang katotohanang halos isampal ko sa kanya ng mga sandaling yon. Hoy Clarita, gumagawa rin naman ako ng paraan para maiahon ko sa hirap ang pamilya natin. Depensa naman niya. At ano naman niyang paraan mo? Ang pagpapalaki ng tiyan? Hoy Nando, kilabutan ka sa mga sinasabi mo. Kahit minsan, hindi ka gumawa ng paraan para sa ikagiginhawa ng pamilya mo. Ako ang gumagawa ng lahat dito sa bahay. Ako ang naghahanap buhay dito. Ako ang nagbabayad ng upa sa bahay. Ako ang nagbabayad ng kuryente at tubig natin. Pera ko yung pinambibili ko ng pagkain natin. Lahat ako ang sumasalo. Ikaw, puro pansarili mo lang ang inaatupag mo. Makasarili ka. Tapos ang masakla pa, hindi ka na nga nagpapakahira para buhayin kami, ikaw pa ang matapang at nagahari-harian dito. Halos ibinuhos ko na sa kanya ang lahat ng saloobin ko. Alam mo Clarita, punong-puno na talaga ako sa iyo. Kapag ako naasar lalayasan ko na kayo. Hamon pa sa akin ni Nando. Hindi naman ako nagpasindak noon sa batugan kong asawa. Di lumayas ka. Wala ka namang pakinabang. Tandaan mo Nando,
Hindi ko kailangan ng peste dito sa bahay ko. Sumusobra ka na ha? Komo ikaw ang nagtatrabaho akala mo na kung sino ka? Sige bukas na bukas din maghahanap ulit ako ng trabaho. At kapag nakapagtrabaho na ako at kumita isasaksa ko sa bunganga mo yung perang kikitain ko. Banta pa niya sa akin. Huwag kang puro salita lang Nando gawin mo. Yun naman ang naging hamon ko kay Nando. Sige, ipapakita ko talaga sa'yo na kaya kong higitan niyang ginagawa mo. Pero hetong tatandaan mo, oras na makapagtrabaho ako, hindi ka na makakapagmalaki sa akin, dagdag pa niya. Pero hindi ako na-impress at sa halip ay binalikan ko pa ang kanyang sinabi. Saka mo na lang sabihin yan kapag may trabaho ka na. Papadudot ganon si Nando, pinabayaan niya kami ng mga anak niya. At dahil sa walang maasahan sa asawa ko kaya ako ang gumagawa ng paraan para makakain kami ng mga anak ko. Samantala bukod sa pagiging batugan ay dumating pa sa puntong sinasaktan kami ni Nando. At ang masakla pa ay hindi na nga siya nagpapakahirap para buhayin kami, ay siya pa ang matapang. Papadudot tiniis ko ang lahat para sa mga anak ko dahil ayaw ko silang lumaki ng walang nakagisnang ama. Kaya tumagal pa ng ganon ang sitwasyon namin. Pero tulad ng kandila na lumiliit kapag sinisindihan. Lumiit din hanggang sa maubos ang pasensya ko sa asawa ko. Kaya isang desisyon noon ang ginawa ko. Ano to ha Clarita? Nag-iimpake kayo? Bakit? Aalis na ba kayo dito? Lalayasan niyo na ako? Tanong noon sa akin ng aking asawa. Oo, lalayasan ka na namin. Alam mo kung bakit? Punong-puno na kasi ako sa iyo. Hindi ba tama ako? Hanggang salita ka lang? Sabi ka ng sabi na maghahanap ka ng trabaho pero ano? Naghanap ka ba ng trabaho? Hindi. Wala kang ginawa kundi ang maglasing at tumilata dyan sa folding bed mo na parang patabaing baboy. Yun naman ang tugon ko sa kanya. Ikaw Clarita sumusobra ka na ha? Baka gusto mong masaktan ka. Ipinapakita na naman niya sa akin noon na siya ang lakas ng bahay. Pero hindi na ako nagpatinag sa kanya papadudot. Hindi ko na kayang tiisin pa yung mga kapabayaan mo sa akin. Kaya aalis na kami ng mga anak ko. Katwiran ko pa sa kanya. Hindi kayo aalis. Walang aalis Clarita. Wala. Gid pa ni Nando. Bakit? Natatakot ka nang umalis ako kasi sa akin ka lang umaasa nang lalamunin mo? Kapag wala ako, mamamatay ka sa gutom? Sarkastikong balik ko sa kanya. Buong desisyon ko Nando. Hirap na kami sa iyo. Wala kang ginagawa para sa amin ng mga anak mo. Kaya aalis na kami dito sa ayaw mo o sa gusto. Walang yakang babae ka? Naibulalas niya sa akin dahil sa galit. Ikaw ang walang hiya, wala kang silbi. Sabi ko sabay sinenyasan ko ang aking mga anak na umalis na habang dala-dala nila ang kanilang mga gamit. E di sige, umalis kayo. Hindi ko na kayo pipigilan. Pero tiyakin nyo lang na hindi na kayo babalik pa dito. Mga buwisit lang kasi kayo. Mga salot lang kayo sa buhay ko. Sinabi niya yon sa amin para ipakita sa akin na hindi siya talo. Pero kahit ano pa ang sabihin niya ay desidido na talaga kami na iwanan na si Nando. Papadudot pagkatapos noon ay pinagtuunan ko na lamang ang pagbuhay ko sa mga anak ko. Nagsumikap ako magtrabaho sa isang tindahan ng beauty products para matustusan ko ang lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Sa kabilang banda ay sinubukan kong kalimutan ang pag-ibig pero hindi ako nagtagumpay dahil may panibagong lalaki ang dumating sa buhay ko. O Clarita, tulala ka na naman dyan. Buti na lang at wala tayong customers ngayon dito sa tindahan. Sandali, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Usisa niya sa akin. Si Kiko ba? Tila panunokso pa niya. Napangiti naman ako sa kanyang huling tanong. O Mari, si Kiko nga. Nagtapat na siya sa akin ng pag-ibig kahapon. Kwento ko pa sa kanya. Nakaramdam naman ng excitement si Rosaline.
Talaga, ano naman ang sagot mo sa kanya? Hindi, malungkot kong sagot sa kanya. Nawala ang happiness sa mukha ni Rosaline. So nireject mo siya? Napatango ako bilang sagot. Ewan ko ba? Nabigla kasi ako sa biglang proposal niya sa akin at saka aaminin ko. Naguguluhan pa rin kasi ako. Paano naguguluhan? Usisa niya sa akin. Mahirap i-explain, Mare. Para bang mahal ko siya pero natatakot ako. Sagot ko. Natatakot ka na baka lokohin ka lang niya? Parang gustong i-clarify sa akin ni Rosaline kung tama ba siya sa kanyang hinala sa aking totoong nararamdaman. Ganun na nga, pero Rosaline, mahal ko si Kiko, pagkaklaro ko. Kung mahal mo pala siya bakit ka natatakot? Kung mahal mo siya at nararamdaman mo na mahal ka niya, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa kanya. Advice naman niya sa akin. Natatakot ako na baka tulad din siya nung una kong asawa. Ewan ko ba Mare, pero simula nung maghiwalay kami ng asawa ko parang nagka-phobia na ako sa lalaki. Pagpapatuloy ko pa. Bakit na naman matatakot sa kanya? Kung mahal mo naman siya at ramdam mo naman na mahal ka niya, malay mo magkaiba sila ng ex-husband mo. Huwag kang matakot na sumugal. Clarita, oo maaaring sa pagsugal mo sa pag-ibig manalo ka o matalo, pero kahit ano pang maging resulta, sigurado kung may matututunan ka. Matalo ka man sa pagsugal mo kay Kiko at least sinubukan mo at wala kang panghihinayang. At saka sa tingin ko naman mukhang hindi kayang manloko ni Kiko. Ang sabi ni Rosaline at tila kumbinsido siyang si Kiko ang nararapat na lalaki para sa akin. Papadudot masugid kong manliligaw si Kiko at sinubukan ko siyang baste din noong una. Pero hindi talaga sumuko si Kiko. Nakita ko tuloy sa kanya ang senseridad na hinahanap ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na sagutin siya. Papadudot masasabing nakakahigit si Kiko kay Nando, kaya sabi ko sa sarili ko sana'y siya na nga. Sana siya na ang swerte ko sa pag-ibig. Papadudot nung una naging masaya naman ang relasyon namin ni Kiko pero hindi ko pinaalam sa kanyang lahat ng tungkol sa buhay ko. Yun ang isa sa mga pagkakamali ko dahil yon ang naging mitya para masira ng maaga ang relasyon namin. Samantala isang araw tumawag ako kay Kiko dahil nakapansin ako sa kanya ng matinding panlalamig. Kinumpronta ko siya at nauwi kami noon sa mainit na palitan ng mga salita sa cellphone. Alam mo Clarita, nakakasawa ka na. Palagi na lang kasing nakamasid sa akin. Gusto mo palagi akong tumatawag sa'yo. Gusto mo palagi ako nagtitext sa'yo. Gusto mo alam mo lahat ng ginagawa ko. Ano ka CCTV? Clarita na girlfriend ako hindi para magkaroon ng tagabantay. Reklamo sa akin ni Kiko. Anong gusto mo? Kapag hinayaan naman kita, malay ko ba kung gumagawa ka ng milagro kapag nakatalikod ako? Balik ko sa kanya. Napiko naman na ang boyfriend ko sa aking sinabi. Alam mo Clarita, tigilan mo na yang kapraningan mo. Lumalabas na kasi na parang minamanduhan mo ko. Clarita, nagsasawa na talaga ako sa totoo lang. Hindi ito yung gusto kong relasyon. Clarita, tapatin mo nga ako. Bakit mo ba talaga ako sinagot? Mahal mo ba talaga ako o balak mo lang akong gawing tagasalo ng mga responsibilidad sa mga anak mo? Seryosong tanong niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Sabi mo sa akin, hindi ba na handa mong tanggapin ang nakaraan ko at ang mga anak ko? Paalala ko pa sa kanya. Hindi ko sinabi sa iyo na tanggap ko ang mga anak mo. Insist ni Kiko sa akin. Bakit? Kaya mo lang ba ako sinagot kasi gusto mo na may makakatulong ka sa mga gastos sa pagpapalaki sa mga anak mo? Nasakta naman ako sa sinabi niyo ni Kiko. Hindi ba't sabi mo sa akin mahal mo ko? Kung mahal mo ko, handa mo akong tulungan sa pagpapalaki sa mga anak ko. Pero agad na kinontra yon ng boyfriend ko. Ano ka, sinuswerte? Hindi ko naman sila anak Anak mo sila sa ibang lalaki.
bakit ako magpapakahirap sa kanila? Nanginig ang buong katawan ko noon dahil sa galit pagkaraan ng sinabing yun ni Kiko. Anong sabi mo? Ayaw ko sa mga anak mo sa ibang lalaki. Ayaw ko rin yung pagsisinungaling mo sa akin. Sinira mo ang tiwala ko, Clarita. Siguro itigil na natin tong kalokohang ito. Galit na wika niya sa akin. Makikipaghiwalay ka sa akin? Aaminin kong gusto kong umiyak ng mga sandaling yon dahil minahal ko pa naman si Kiko nang higit pa sa buhay ko. Tapos ganoon lang pala ang tingin niya sa akin at sa mga anak ko, Papa Dudut. Ano pa ba ang gusto mo? Ang magpakabobo sa inyo ng mga anak mo? Hindi ko gagawin yon. Ayaw kong maging instant tatay sa mga yon. Yon ang naging diin niya sa akin. Alam mo Kiko, dahil dyan sa mga narinig ko sa'yo, napagtanto ko na hindi mo pala talaga ako mahal. Nasasaktan kong sabi sa kanya. Oo Clarita, tama ka. Sa totoo lang, niligawan kita kasi na-challenge lang ako sa pagiging tahimik mo at sa pagiging mailap mo sa mga lalaki. Pero hindi ako naging seryoso sa'yo. Isipin mo naman, binata ako tapos magseseryoso ako sa may asawa? Kung tanga ako malamang ginawa ko yun pero hindi. Hindi ako tanga. Yun ang revelasyon ng totoong ugali ni Kiko. Ang sama mo Kiko. Ang sama mo. Manloloko ka pala. Sige maghiwalay na tayo. Alam mo Kiko, pinagsisisihan ko yung araw na sinagot kita. Akala ko pa naman iba ka sa asawa ko. Yun pala mas masahol ka pala sa kanya. Manloloko. Walang yaka. Basta hiwalay na tayo at wala na akong obligasyon sa'yo. Sarkastikong dugtong pa niya sa akin. Papadudot masakit yung nangyari sa amin ni Kiko at dinamdam ko yon dahil minahal ko ng sobra ang lalaking yon. Pero wala akong choice kundi tanggapin ang kinahinatnan ng relasyon namin. Samantala, sinarado ko muna pansamantala ang puso ko sa pag-ibig dahil aaminin ko na mahirap humanap ng lalaki na matatanggap ng buo ang pagkatao at nakaraan ko. Lalo na kung may nakaraan ka sa ibang lalaki. Papadudot lumipas pa ang mga taon, may nakilala akong lalaki sa Facebook. Si Dan, isang seaman. Naging close friends kami sa Messenger at Zoom at madali kaming nagkapalagayan ng loob. Hanggang sa dumating ang point na unti-unti na kaming napamahal sa isa't isa. Hanggang isang araw ay nagtapat na siya ng pag-ibig sa akin. Will you be my girlfriend? Tanong niya sa akin. Teka, bago kita sagutin may itatanong muna ako sa iyo. Seryosong sabi ko sa kanya. Bakit mo ko gusto maging girlfriend? Siyempre mahal kita, sagot niya sa akin. Paano mo nasabing mahal mo nga ako? Agad namang sumagot si Dan sa akin. Nasabi kong mahal kita kasi yun ang nararamdaman ko. Sa ilang buwan nating magka-messenger sa Facebook at sa Zoom, hindi ko inaasahang mahuhulog ng ganito ang loob ko sa iyo. Clarita, mahirap i-explain kung gaano kita kamahal. Basta isa lang ang sigurado. Handa akong ialay ang buhay ko sa iyo. Aniya. Dan, mamahalin mo pa ba ako kahit na may nakaraan na ako? Mabilis na nagbigay ng response si Dan. Walang kaso sa akin ang nakaraan mo. Tanggap ko ang lahat ng tungkol sa iyo. Pagkatao mo, mga anak mo, lahat Clarita. Wala akong pakialam kahit may naunang lalaki pa na dumating sa buhay mo. Ang mahalaga sa akin ako ang present mo. Yung pagiging single parent ko, tanggap mo ba talaga? Panunuri ko pa sa kanya. Oo. Handa akong akuin ang lahat ng responsibilidad sa mga anak mo. Handa akong magpakaama sa kanila, Clarita. Mamahalin ko sila katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Paniniguro naman ni Dan sa akin. So will you be my girlfriend? Napangiti naman ako at saka ko ibinigay ang matamis kong sagot sa kanya. Oo Dan, sinasagot na kita. Wapayag na ako maging girlfriend mo. Papadudot nagpatuloy ang relasyon namin ni Dan kahit na magkalayo kami at never pa kaming nagkita sa personal.
Pero kampante na ako noon na talagang mahal namin ang isa't isa. Lumipas sa mga araw at buwan ay lalong lumalim ang relasyon namin, Papa Dudut. Noong dumating ang araw ng pag-uwi ni Dan ay hindi na siya nakipagkita sa akin tulad ng napag-usapan. Hindi ko na rin siya makontak noon sa cellphone at maging sa Facebook. Labis akong nag-alala, Papa Dudut. May kutob na kasi ako na baka maulit yung nangyari sa akin noong kina Nardo at Kiko. Hanggang isang araw isang tawag mula kay Dan ang aking natanggap. Clarita, may mahalaga akong sasabihin sana sa iyo. Pero sana wag mong isipin na niloko kita. Panimula ni Dan pero tila hesitant pa siyang sabihin yon sa akin. Dan, kinakabahan na ako, ano ba yun? Tungkol saan ba yung sasabihin mo sa akin? Insist ko sa kanya. Hindi na tayo magkikita pa. Diretsa niyang wika sa akin. Siyempre nagulat ako at labis akong kinabahan. Ano, Dan naman? Huwag ka namang magbiro sa akin ng ganyan. Hindi magandang biro yan. Sabi ko pa sa kanya at nagbabaka sakaling pinaprank lamang niya ako. Hindi ako nagbibiro. Ang totoo niyan, gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Doon na bumagsak ang aking kalooban. Hindi ako makapaniwala na pagkatapos ng ilang buwan naming LDR ay mauuwi lang din sa walang lahat. Dan, bakit? Naiiyak kong tanong sa kanya. Nagkabalikan na kasi kami ng ex-girlfriend ko. Sorry, Clarita. Sinubukan ko naman na mahalin ka kaso hindi ko talaga matanggal-tanggal sa puso ko ang ex-girlfriend ko. Mahal ko pa rin pala siya. Kaya nakipagbalikan ako sa kanya. Pagtatapat niya sa akin. Pero Dan, paano na yung sinabi mo sa akin? Akala ko ba mahal na mahal mo ko? Akala ko ba ako lang ang mamahalin mo? At kahit kailan ay hindi mo ako ipagpapalit sa ibang babae? Paalala ko sa kanya. Ibig sabihin ay puro kasinungalingan lang pala ang lahat? Patawarin mo ako, Clarita. Yun lamang ang tanging nasabi sa akin ni Dan. Akala ko ikaw na. Akala ko iba ka sa mga lalaking nakilala ko. Yun pala kapareho mo lang din pala ang lahat ng mga ex ko. Dan, niloko mo ko. Hindi ko na napigilang mapahagulhol ng mga sandaling yon. Hindi kita niloko. Nagkataon lang siguro na biglang nagbago ang mga nararamdaman ko. Paliwanag niya sa akin. Wala na ba talagang pag-asa para sa atin, Dan? Sinubukan ko pa siyang kumbinsihin noon pero talagang wala ng pag-asa. Nagplano na kaming magpakasal ng ex ko, Clarita. Ayaw kitang masaktan kaya heto sinabi ko na sa iyo ang katotohanan. Oo, aaminin ko na ginamit lang kita para kalimutan si Chel. Pero pinagsisihan ko na yon. Hindi ko dapat yun ginawa sa iyo kasi napakabait mong tao. Sana mapatawad mo pa ako. Malungkot na pahayag ni Dan sa akin. Papa Dudut, sobrang gumuho ang mundo ko ng mga panahon na yon. Walang oras na hindi ako umiiyak at tulala sa nangyari kasi nga mahal ko na siya. Pero naisip ko na lang na pilit kong tinanggap sa sarili ko na hindi talaga o wala akong swerte sa pag-ibig at kahit mahirap ay pilit akong umahon mula sa sakit na dinulot ni Dan sa akin. Papa Dudut, nagpakatatag ako para sa mga anak ko. At sa ngayon ay hindi ko na iniisip pang humanap ng makakatuwang sa buhay. Tumutok na lang ako sa mga anak ko at sa trabaho ko. Sabi ko rin sa sarili ko na hindi na ako muling iibig para lang saktan ng mga lalaki. Papa Dudut, ang masasabi ko lang sa mga single parent na katulad ko ay ituloy nyo lang ang buhay kahit gaano pa yon kahirap. At kahit maraming pagsubok ay huwag tayong bibitaw sa pagkapit at pagtitiwala sa Diyos. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and more power, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Clarita. Hindi dapat gawing issue pagdating sa pag-ibig ang pagiging isang single parent ng isang tao. Tama, kung mahal mo talaga siya ay handa mong tanggapin ang kanyang nakaraan. Kasama na roon ang kanyang mga extra baggages tulad ng kanyang anak o mga anak. Pero may mga instances na mahal mo ang isang tao pero hindi ka handang tanggapin ang responsibilidad
sa kanyang nakaraan. With that, masasabi nating dapat mo nang itigil ang pagmamahal mo na yon. Ang pag-ibig naman kasi mga ka-online ay hindi lang sweetness, happiness at kilig moments. May kaakibat yang responsibility. Kung hindi ka handa sa responsibilidad, ibig sabihin ay hindi ka pa emotionally stable o handang magmahal. Kaya para sa iyo, Clarita, huwag kang manghinayang kung mawala man sina Nando, Kiko at Dan sa iyo. May lalaking masasabing the best one na nakalaan para sa iyo. All you have to do is to wait at huwag kang magmamadali